Lumaki ng walang-wala, kaya pati oportunidad sa edukasyon ay hindi niya nakuha pero lumaban ng patas. Ang nangarap ng mataas, nagbunga ang mga sakripisyo, kaya ang ating bida na si Sir Eric Tenorio umunlad sa buhay. Hindi hadlang ang pagiging mahirap at hindi nakapag-aral. Ang importante, ikaw ang gagawa ng sarili mong destiny. Hindi rin ako naniniwala sa malas at swerte. Ang importante, ikaw ang gagawa ng sarili mong buhay. Ang storya ng buhay na magsisilbing inspirasyon sa mga kabarangay, ating mapapakinggan dito sa Kwentong Kabarangay. Ayan, kasama po natin ngayong umaga si Sir Eric Tenorio. Good morning, Sir Eric. Kumusta ang umaga? Ang ganda-ganda ng storya mo. And ito ha, para sa ating mga kababayan, si Sir Eric ay... Okay, si Sir Eric ay hindi pa rin marunong magsulat at magbasa. Tama po ba? Tama po ba yun? Konti lang, pero... Hindi halos. Hindi halos. Abay, pero tinan mo naman yung sumakses siya sa buhay niya. Gusto naming malaman kung paano mo narating yung success na yan, sir. Ano yung storya po ng inyong kabataan? Ano ba kayo? Mahirap ba kayo? Middle class ba kayo? Or paano ba? Bakit hindi ka nakapag-aral? Wala, mahirap lang talaga kami. Yung mga magulang ko, nawalan sila ng trabaho eh. Okay. Dito na ba kayo sa Metro Manila or may probinsya po ba kayo? Paano? Dito talaga. Okay, sa San Juan? Sa San Juan, dyan sa kabilang side lang. Tapos? Yun, hindi siya nawalan ng trabaho. Nakapag-aral din ba sila? Hindi rin. Ilan ho kayong magkakapatid noon? Pito kami magkakapatid. So, hindi kaya kayong pag-aralin lahat? Hindi kaya. Oo. So, ano yung naabot mong grado ng pag-aaral mo? Nakatapos ako ng grade 6, pero tandang-tanda ko grade 2 lang. Ang alam kong nag-aral ako. Kasi nung grade 2 ko, nawalan na ng trabaho yung mga magulang ko. So, kailangan tapos nagtrabaho na ako. Ano yun? Gusto kong malaman mula rin sa'yo kasi syempre, produkto ito ng mga anak na yung tumutulong sa pamilya pagdating ng krisis, diba? Kayo ba ay parang inubliga ng mga magulang nyo to work? Or ikaw lang ba ang nagtrabaho sa 7 magkakapatid? Nung kabataan ko, ako lang halos. Bakit to? Panganay ka ba? Pangatlo. Kasi ako yung lalaki na panganay. So parang naobliga ka? Naobliga na ini-enjoy ko naman. Okay. Gusto ko yung ini-enjoy niya. Okay. Ini-enjoy mo yung trabaho para mas magiging mabilis yung oras. Ano yung mga trabaho mo nung mga panahon na yun? Ilang taong ka nito? Grade 2. Nagtitinda ako ng Kaya nga nung chinecheck 8 years old? Nung chinecheck ko yung grade 2 ngayon kasi nung kagawad ako, tinignan ko yung grade 2 kung gaano siya kalaki. Ganun lang pala ako kalaki nung time na yun. Maliit ka nun. Maliit. Kasi 8 years old. So, ang tinitinda mo nung mga panahon na yon, ang pagkakaalam ko, nagtitinda ka ng banana Q. Ano pa yung tinitinda mo? Maruya. Maghapon ba ito? Mula anong oras ka lumalabas hanggang anong oras? Halos maghapon. Maghapon. Okay. But of course, hindi yun natapos doon. Dahil nagkaroon ka na ng parang entrepreneurial mind, ang gusto mo na mag-business ng mag-business. Okay. Anong age ka nagbago yung inyong parang karera? Diba? Ganun talaga. Iba na yung karera na. Iba na yung kumbaga bini-business mo. Ano yung sumunod mong business? Ang business, halos... Or trabaho. Or mga trabahong pinasukan. Halos lahat ng trabaho pinasukan. Ano yung mga iba't ibang trabaho na ito? Welder. Ano pa? Sa nagpipintura ng mga sakyan. Pintura. Wow. Okay, ano pa? Sa aircon. Aircon? Okay. Ano yung paggawa ng aircon? Paggawa ng aircon. Dati puro lahat yan nanggagaling sa baba. Tagabuhat lang. Yung position mo ay from pinakamababang position. And then, mga ilang buwan o ilang taon? Mga ilang buwan. Okay. Inaaral ko yung tinatrabaho ko. Ako na yung nagiging head. So lahat ng
pinasukan mo, itong mga ito, welder, pagpipintura, lahat yan, naging manager ka. Laging Wow! Pati yung sa Makating advertising din, bago yan. Ako yung manager din. Yun na nga, pumasok ka sa advertising. Nung pumasok ka sa advertising, anong trabaho mo sa advertising? Taga-cut lang. Taga-cut lang ng ako ano? ng mga sintra, acrylic. Yun ang naging trabaho mo. Yun ang So, trabaho. ikaw ay nasa prop section. Nasa production. Oo, production section. At nung napunta ka doon, inaral mo rin. Inaral ko. So, naging manager ka rin? Naging manager ako dun. Grabe, ang galing mo. Pati I think sa ethics, kung paano ka magtrabaho nakikita. Oo, nandun. Madali kang matuto. Madali ako matuto. Oo, Pati sa matalino sales. ka. Matalino ka. Okay, pati sa sales, inaral mo rin. Okay, ako rin magsasabi. ilang taon yung pagiging manager mo, tapos nag-decide ka na gusto ko nang gusto kong magtayo ng sarili kong kumpanya. Almost, 5 years. 5 years. Ganun mo katagal inaral. Inaral ko. Okay, and then nagtayo ka na ng sarili mo. Nagtayo na ako. Ano yung, kasi dito ka na unti-unti talaga eh. O talaga, dito sumakses ka ng sumakses to the max. Ano yung mga parang naging hagdan mo para marating mo yung position mo ngayon? Lahat inuumpisan mo sa umpisa. Oh. And then aaralin mo siya hanggang sa matuto ka ng matuto. Marami ka raw Panibago kumpanya na parang na-providean ng mga props, yung mga, sabi mo nga kanina sa akin, kiosk, sabi mo, maski mga patungan lang ng mga, halimbawa, binibenta, ganyan, sa kanila rin po daw nang gagaling. Ano pa yung mga ginagawa mo na pinoprovide mo sa malalaking kumpanya to ha, as in big companies, ang kanilang pinoprovidean. Ano-ano pa yung mga pinoprovide nyo sa iba't ibang kumpanya? Halos lahat yung mga makikita sa mall. Sa Mga movies. signage, sa movies. You also do movies, di ba? Yung TV production, movie production, ano pa? Lahat ng props. Events? Mga events. Opa! Lahat ng nasa mall halos. So lahat ito, inaral mo. Inaral ko isa-isa. Tinitingnan ko kung ano yung nakakabit. Tapos ako mismo, binabago ko siya kung anong mas maganda pa doon. Wow! Sarili kong Amazing. And then, itong building po na ito, na kung nasaan tayo, ay isa lamang ito sa kanyang mga, kumbaga, naipundar. Tama ba? Tama. Ito yung unang-una. Ito yung unang-una, kaya malapit po sa puso mo ito. At ang alam ko, may mga nakatira ritong pamilya mo. Sa asawa ko naman. Sa asawa mo. Pamilya, asawa. Ang sweet naman. Ang napakapalad ng asawa mo na ikaw ang napangasawa. Sobra. Inalagaan mo. Ay, sobra talaga. Hindi. Inalagaan mo yung pamilya niya. Alam bang yun ang isa sa pinakamasarap, pinakanakakakilig. At hindi lang ito ang mga naipundar mo. Ano pa yung mga naipundar mo? Dito, mga properties. Nagbabayan sila sa ako dito. Oo, kasi nasa buy and sell din. Hindi po siya tumitigil. Wala po siyang pahinga. Buy and sell. At pinasok mo na rin ang pagpupoltry. Pinasok ko ang poultry buhat nung pandemic, nung hindi na kumikita. Okay. Hindi ganong kasi. Nasaan ang poultryhan mo ngayon? Nasa San Luis, Batangas. Yun, doon naman. Kumusta rin ang kitaan doon? Inaral mo rin ba yun? Inaral ko yun. Inaral. So napansin ko, kuya, base sa kwentuhan natin, na ang sekreto mo ay inaaral mo muna, inaaral mong mabuti, and then saka mo siya ngayon ina-apply sa sarili mo para makapagtayo ka sa negosyo mo. Ganun ang ginagawa mo. Okay, kung meron kang gustong mensahe para sa ating mga kabarangay na gustong imodelo yung ginawa mo, ano yung isang pinakamatinding payo ang ibibigay mo sa kanila? Ang pinakapayo, hindi hadlang ang pagiging mahirap. Pangalawa, yung pag-aaral. Ang sa atin, ang kailangan natin, mag-intay lang tayo ng tamang panahon din. Panapanahon lang ang sa akin eh. And then, saan ka pupunta? Isipin mo muna kung saan ka pupunta. Ikaw ang gagawa ng sarili mong destiny. Yeah. Ngayon, habang iniisip mo yun, kailangan huwag kang susuko. Dire-diretso mo lang hanggang sa makamit mo yun sa panahon ng tama. At maraming trabaho. Kasi hindi po siya tumayo lang, hindi lang niya inaral. Kumbaga, inaral niya pero trinabaho niya. Kasali po yun. Kasali. Natutulog ka naman. Sa ngayon, hindi ako makatulog. Magpapahinga ka. Eto na, maraming salamat, Sir Eric. Uy, palapakan
palakpakan naman natin ang ating kabarangay na napakahusay. Sana po ay marami kayong natutunan na aral. Hi! Sa mga mga Kanet 25. This is Love Annuver po. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.